Magandang araw mga kaalaman na hinog. Alam niyo ba na ang business class seat na pinangangarap ng marami dahil sa komportable at mamahaling pwesto ay maaaring pala itong maging isa sa mga pinakadelikadong lugar sa eroplano? Oo mga kaibigan, habang inaakala natin na ang mas mahal na tiket ay mas ligtas, may mga nakakubling katotohanan sa likod ng mga business class seat na dapat nating malaman. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga dahilan kung bakit mapanganib ang pwesto ng business class sa airplane. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung bakit kailangan mong maging alerto kahit na nasa premium seat ka na. Panguna sa ating listahan, ang lokasyon sa harapan ng eroplano. Karamihan ng mga business class seat ay matatagpuan sa harapan ng eroplano. Ayon sa mga pag-aaral sa aviation safety, ang harapan ng eroplano ang unang tatama sa anumang frontal impact gaya ng pag-crash sa pag-take off o landing. Bagaman bihira itong mangyari, ang mga pasaherong nasa harapan ay may mas mataas na panganib na makaranas ng mas malakas na impact force kumpara sa mga nasa gitna o likuran ng eroplano. Ang cockpit at first class, business class area ang unang sasalo ng anumang frontal collision. Kaya tatanungin kita, uupo ka pa ba sa business class? Kasi ako, hindi syempre. Pangalawa sa ating listahan, proximity sa cockpit at flight deck. Ang mga business class seat, lalo na ang mga nasa unang row, ay napakalapit sa cockpit at flight deck. Sa kaso ng mga security threats o cockpit intrusion, ang area na ito ang unang maapektuhan. Bukod dito, kung magkaroon ng rapid decompression dahil sa cockpit windshield damage, ang mga pasaherong malapit dito ang unang makakaranas ng matinding pressure change at flying debris. Bagaman may security measures, ang proximity sa cockpit ay nagbudulot ng natatanging panganib. Pangatlo, sa ating listahan, mas malaking space ay mas maraming flying objects. Ang business class seats ay may mas malaking legroom at personal space. Ngunit sa kaso ng matinding turbulence o sudden deceleration, ang mga loose objects sa mas malaking space na ito ay maaaring maging dangerous projectiles. Ang mga wine bottles, glassware, meal trays at personal items ay maaaring lumipad at tumama sa mga pasahero. Sa economy class, mas limitado ang space kaya mas kontrolado ang mga bagay na maaaring maging flying debris. Kaya kahit papaano, safe ka. Pang-apat sa ating listahan, mas komplikadong seat design at electronics. Ang mga business class seats ay may mas komplikadong mekanismo tulad ng lie flat beds, massage functions at maraming electronic components. Sa kaso ng emergency landing o impact, ang mga komplikadong bahaging ito ay maaaring maging sanhi ng pagka-trap o pagkasugat. Ang mga electrical wiring at components ay maaaring magdulot ng electrical fire or short circuit sa ilalim ng matinding stress o impact force. Baka naman po, total wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe. Okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, ang panganib ng fuel tanks at wings. Ang mga business class seats sa maraming wide-body aircraft ay karaniwang matatagpuan malapit sa mga fuel tanks at wings. Bagaman ang mga fuel tanks ay idinisenyo na maging safe, sa napakabihirang kaso ng fuel tank explosion o wing separation, ang mga pasaherong malapit sa mga area na ito ay nasa mas mataas na panganib. Ang mga wings ay naglalaman ng fuel at critical systems na maaaring magdulot ng malaking pinsala kung magkaroon ng malubhang failure. Pang-anim sa ating listahan, mas mabagal na egress o paglabas sa emergency. Ang mga business class seats, lalo na ang mga nasa window at nasa gitna ng cabin, ay maaaring maging hadlang sa mabilis na paglabas sa emergency. Ang mga lie flat seats ay mas mahirap i-navigate, lalo na kung naka-recline o flat position. Sa panahon ng emergency evacuation na may usok o kadiliman, ang mga pasaherong nasa business class ay maaaring makaranas ng delay sa pag-abot sa emergency exits dahil sa mas malaking space at mas maraming hadlang. Pang-pito sa ating listahan, exposure sa first class galley at lavatories. Ang business class area ay karaniwang katabi ng first class galley at lavatories. Ang mga galley area ay may mga ovens,
hot liquid containers, at heavy equipment na maaaring maging mapanganib sa turbulence or impact. Ang mga lavatories naman ay may maraming hard surfaces at glass na maaaring mabasag at maging sanhi ng pinsala. Ang proximity sa mga area na ito ay nagdudulot ng karagdagang panganib. Pangwalo sa ating listahan, ang epekto ng cabin layout at partitions. Ang business class cabin ay karaniwang may mas maraming partitions, dividers at overhead bins kumpara sa economy class. Ang mga struktura na ito, bagaman idinisenyo para sa privacy at comfort, ay maaring maging mga rigid obstacles sa kaso ng impact. Ang mga pasahero ay maaring bumangga sa mga matitigas na partitions o mahulugan ng mas mabibigat na overhead bins dahil sa mas malalaking laman nito. Pangsyam sa ating listahan, mga emergency equipment at access. Bagaman ang business class area ay may access sa mga emergency equipment, ang lokasyon at layout nito ay maaaring maging hindi optimal sa ilang emergency scenarios. Ang mga emergency exits sa business class area ay maaaring mas komplikado o nangangailangan ng ibang procedure kumpara sa mga standard exits sa economy class. Ang mga flight attendants na naka-assign sa business class ay maaaring mas malayo sa ilang critical emergency equipment. At ang pangsampo sa ating listahan, psychological factors at complacency. Ang mga pasaherong nasa business class ay maaaring maging mas complacent o kampante dahil sa premium experience at mas mataas na halaga ng kanilang ticket. Maaaring hindi nila masyadong papansinin ng safety briefing, pasahin ng safety card, o aktibong alamin ng lokasyon ng emergency exits dahil sa akala nila ay hindi naman mangyayari sa akin o mas ligtas ang mas mahal. Ang false sense of security na ito ay isang dokumentadong psychological phenomenon at maaaring magdulot ng delayed reaction o hindi tamang reaksyon sa mga emergency situations. Ang mga business class passengers ay minsan ay mas abala sa kanilang comfort, in-flight entertainment o trabaho kaysa sa pag-obserba ng basic safety precautions. Sa aviation safety, ang mental na paghahanda ay kasing halaga ng pisikal na lokasyon. Mga kaalaman na hinog. Mahalagang malaman at bigyang diin ang aviation sa kabuuan ay nananatiling isa sa mga pinakaligtas na paraan ng transportasyon sa mundo. Ang mga panganib na ating tinalakay ay tungkol sa mga napakabihirang worst-case scenario at ang pagkakaiba sa survival rates ay maliit at nakadepende sa uri ng aksidente. Ang mga modernong eroplano ay idinisenyo na may kaligtasan sa isip mula sa ulo hanggang sa likuran. Ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin saan man ka nakaupo ay ang maging isang alerto at handang pasahero. Laging makinig sa safety briefing. Basahin ang safety card. Planuhin ang iyong personal escape route sa pamamagitan ng pagbilang ng mga row ng upuan patungo sa exit at maghanda sa iyong isipan. Ang iyong kamalayan at mabilis na pag-iisip ang pinakamahusay na tool sa kaligtasan, hindi ang iyong seat number. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan na madalas magbiyahe upang sila rin ay maging empowered at informed. Maraming salamat po sa panonood at laging mag-iingat. God bless po sa ating lahat.